Yo mga kabusing, magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Matapos nga pong sabihin ni Manny Pacquiao kay Dian Castillejo na muli itong magbabalik sa darating na Disyembre, kung saan nag-flex pa nga itong si Manny Pacquiao sa kanyang katawan na tumataba na daw siya. Na ngayong umaga naman, bumungad nga po ang magandang balita para dito kay Manny Pacquiao sapagkat sa bagong ranking ng WBC ay pasok na nga po si Manny Pacquiao sa top 15 kung saan wala na nga pong sinayang na oras at panahon itong WBC. Nailagay si Manny Pacquiao sa top 1 contender dito sa kasalukuyang kampiyon na si Mario Barrios. Isang magandang hakbang nga po ito para kay Manny Pacquiao dahil anumang oras ay pwedeng maikasa ang rematch dito kay Mario Barrios kung sakaling ipag-utos na ito ng WBC. Natatandaan natin na bago nga po ang laban ni Manny Pacquiao kontra Mario Barrios ay binatikos nga po itong WBC. Matapos ilagay si Manny Pacquiao sa ranking ng WBC na rank 5 na kahit hindi ito napalaban ng 4 na taon, kung saan itinama nga po ito ng WBC at tinanggal si Manny Pacquiao. Kaya ngayon, wala na nga pong masasabi ang mga bumabatikos noon dahil sa pinakita ni Manny Pacquiao sa laban nito kontra Mario Barrios ay karapat-dapat itong ilagay sa number 1 contender sapagkat marami nga pong naniniwala na si Pacquiao ang nanalo sa laban. Kaya kung di makuha ni Manny Pacquiao ang gusto nitong laban kina Tank Davis at Floyd Mayweather Jr. ay mayroon pa itong ibang opsyon. Nandito rin si Rolando Romero na isang kampiyon sa WBA. Maliban naman kay Manny Pacquiao na naging number 1 contender dito sa WBC, ay magandang balita naman dahil maging si Mark Magsayo ay nasa number 1 spot naman sa WBC. Kung saan ang kasalukuyang kampiyon ngayon ay ito nga pong si Usaki Foster na napapabalita na maglalaban itong si Usaki Foster at WBC Featherweight Champion Stephen Fulton na magiging undercard ang kanilang laban sa laban ng Gervonta Tank Davis versus Lamont Roots rematch na gaganapin ngayong August 16. Pero parang malabo ang usapang ito sapagkat hindi nga po natuloy ang rematch ni Gervonta Tank Davis at Lamont Roots, kaya malaki ang pag-asa ni Mark Magsayo dito kay Usaki Foster sapagkat sinabi na ni Manny Pacquiao bago ang laban nito kay Mario Barrios na 3 World Championship nga po ang lalaban sa anibersaryo ng Trilla in Manila na mayroon nga pong rumor na lalaban dito si Melvin Jerusalem at Pedro Taduran na pareho nga pong kampiyon sa minimum weight division. Hawak ni Taduran ang IBF at hawak naman ni Jerusalem ang WBC. Kaya isang belt na lang ang kulang para sa pangakong 3 World Championship ni Manny Pacquiao. Dahil number 1 challenger nga po si Magsayo sa hawak nitong si Usaki Foster, ay posibleng ikasa ito ni Manny Pacquiao. Huling laban nga po nitong si Foster ay sa nakaraang taon pa lang, buwan ng Nobyembre kontra Robson Consiacao. Sa ibang banda naman, alam naman natin na binabanatan nitong ating 3-division world champion Janrel Casimero. Itong si Elijah Pearce, kung saan sinabi nga po ni Janrel Casimero na easy work lang itong si Pearce. Ngayon nga po sa naging panayam nitong si Elijah Pearce sa ating kababayan na si Pau Casport, ay sinabi nga po nito na inanakaut nito si Casimero sa loob ng round 10 at kung di man daw nito magawang manakaut si Casimero sa laban ay mananalo pa rin daw siya pag umabot sa desisyon. Galit na itong si Pearce sa mga banat nitong si Janrel Casimero kung saan palag na palag ito ni Casimero kahit dadayo pa daw siya sa Japan o sa ating bansa. Dagdag pa nito na maliit lang na tao itong si Janrel Casimero dahil nakita na sila ni Casimero noong sa Amerika pa nagtitraining itong si Janrel Casimero kung saan nagbigay naman ng reaksyon itong si Pearce sa posibleng laban ni Casimero kontra Nere na isa daw itong magandang laban at 50-50 siya dito. Pero kung siya daw ang makalaban itong si Nere, ay knockout daw ang aabutin itong Mexican 2-division world champion sa kanyang kamay. Ganyan kakumpiyansa itong si Elijah Pearce sa kanyang sarili. Pero parang mahina naman ang panga nito dahil 2 beses na nga po itong bumagsak sa kamay nitong ating pambato. Una nga po itong bumagsak sa kamay ni Arthur Villanueva at sa laban naman niya kay Michael Dasmariñas. Ano na kaya kung ang suntok ni Casimero ang tumama sa kanyang panga? Makakayanan pa kaya nitong bumangon muli?